balita naman natin to kay Inday Sara ha. Kasi nagsalita siya, di ba? Si Inday Sara sabi niya, President BBM, sana po ay pakinggan nyo ako. Nagsalita naman si Senator JB Ejercito. Sabi niya, peace talk siya. Siguro, sabi niya, kaysa nagsalita ka dyan, Inday Sara, sana minessage o kaya nag-usap na lang kayo ni BBM. JB Ejercito, bakit ka naman nag-assume na si Inday Sara at si BBM hindi nag-usap? Bakit ka kasi parang sinabi niya na si Inday Sara nag-statement siya, di ba, tungkol sa peace talks, ayaw niya nun. Sabi ni JB Ejercito, sana kaysa nagpa-press con ay nagsalita ka diyan, nag-video ka, sana nag-usap na lang kayo ni BBM. Baka may na solusyonan pa kayo. Oo, so ngayon, nag-assume si Ejercito na hindi nag-usap si Inday Sara at saka si BBM. So sino may mali? Yung nag-assume o yung nagsalita? Anyways, ang kay Inday dito, o ako, I will also assume na baka si Inday inausap na niya, or baka si Inday nag-message na, or nag-email na. Because si Inday nga sumulat siya sa sa DOJ para yung position nila for ICC maipaliwanag niya Likely si Inday ganun din, baka sumulat na siya, nag-text na siya, nag-email na siya, pero hindi sumagot sa kanya. O anong gagawin niya? Talagang malapit sa puso niya na yung paglaban sa mga komunista. O di magsasalita siya, kasi kung hindi mo nabasa yung mga emails ko, text ko, sigurado ako na itong statement ko sa TV, mababasa mo. At gusto kong ipaintindi sa iyo na the fact na ginawa ko to for the first time, ako ay hindi nag-agree sa gusto mo, ibig sabihin ayaw ko talaga nito. Yun ang hindi naiintindihan ni Senator JB Ejercito, na feeling niya si Inday Sara kasing epal nila na bigla na lang magbibigay ng statement sa media. For the longest time, di nga nagsasalita yung si Inday Sara sa media, di ba? So parang sinasabi kasi ni JB Ejercito dito parang sinasabi niya di pa kayo nag-uusap nag-statement ka na dyan. Di ba ganyan din naman si si Leni Robredo nun, di nyo naman pinagagalitan, nasa Senado rin kayo nun. Hindi ba? So eto, pakinggan natin itong masasabi ni Sal Panelo, kasi sabi ni Sal Panelo, yung kanyang sinabi daw, statement niya ay napakatapang. Play natin. Very strong, saying that the agreement is an agreement with the devil. Pinapakita lang po niya na this Vice President will not seek. Alam nyo, si Inday Sara naniniwala kasi that this decision is not just a BBM decision. No. Kasi meron po si BBM po, naniniwala siya, or kaya siya naglagay din ng mga tao dyan kasi may tiwala siya sa mga tao na yan. And kapag may 5 sa yung nagsasabi na ito yung tama, minsan naniniwala ka dun, lalo na't kung walang tumutulig. Halimbawa, merong 5 nagsasabi ng tama, walang nagsasabi ng mali. Tapos yung 5 na to, ang gagaling magkumbinse. So ikaw, makukumbinsi ka ng 5 kasi nga wala ngang oposisyon. Si Inday Sara ng oposisyon, baka nga mamaya mga messages ni Inday, di pa na makakarating sa kanya. Kaya nga desperate na si Inday. Siguro feeling ni Inday, merong mga humaharang. Mukhang delikado. Kasi hindi ako naririnig. Magsasalita na ako dito, baka marinig ako. Kasi hindi naman masama yung hindi naman masama yung hinihingi ko sa kanya Kaya lang dinamay kasi ni Inday Sara yung amnesty. Yung amnesty na yun, tatay niya yung gumawa Inamyendahan lang ni ni PBBM. Sige, diretso natin. Allowing the communist CPP-NPA-UF front to strengthen themselves when they're on the verge of dying, if not dead. Yan po. The opinion as well as the opposition of the Vice President mirrors the sentiments of the people. Matagal na po nating sinasabi yan. Gaya ng binanggit na natin sa programang ito, yung pong pakikipagkasunduan ay maling-mali. Inatasan ng Supreme Court si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte na magpaliwanag.
ay constitutional sapagkat since the President has the budget for security purposes, yung confidential and intelligence funds, then he has the discretion to assign those funds to people he trusts for the use doon sa intended para doon sa confidential intelligence funds. Kung yun ay gagamitin for the security of our country, then Tataka ng ating mamamayan kung bakit si VP Sara ang pinag-iinitan. Araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Comments on that. Alam nyo naman na yun hindi ba yung sinabi ni Inday Sara na yun. Now, pakinggan natin yung statement ulit ni Sal Panelo patungkol dun sa statement ni Inday. At ano yung kanyang ano yung dating sa kanya nung sinabi ni Inday na yun. well, narinig po natin ang kadahilanan kung bakit kinokontra niya ang naging agreement ng gobyerno at ang CPP-NPA United Front. I agree and share with her views, and to my mind, her statement is very strong, saying that the agreement is an agreement with the devil. Pinapakita lang po niya na this Vice President will not sit idly allowing the communist CPP-NPA-UF front to strengthen themselves when they're on the verge of dying, if not dead. Yan po. The opinion as well as the opposition of the Vice President mirrors the sentiments of the people. Matagal na po nating sinasabi yan. Gaya ng binanggit na natin sa programang ito, yung pong pakikipagkasunduan ay maling-mali sapagkat tayo po ay nagkikipag-negotiate, nagkikipag-deal sa mga terorista. It is basic that we do not deal or negotiate with terrorists. It has been classified in this country as well as in other countries like the US and the European countries. Oh, by the way, sinabi na rin yan ni Boying Rimulya kay kay Tevez. Sabi niya, I am not dealing or we are not dealing with the terrorist. Kasi nga, di ba si Tevez terorista daw. That these groups are terrorists. Bakit po tayo pumapayag? Sa panahon na halos sila ay gumagapang na sapagkat nawala na ang suporta nila sa kanilang ipinaglalaban. Sapagkat pumasok na ang NTF-ELCAC sa panahon ng administrasyong Presidente Duterte ay naipakita na hindi pinapabayaan ang mga lugar kung saan kontrolado nila at nagagamit nila ang propaganda na hindi nakakarating ang suporta at ang pag-unlad ng kanilang lugar. Tapos ngayon, pumasok tayo dyan, hindi lamang yan. And I've been critical of the fact that this agreement was never given to the Filipino people in advance. Bigla na lang tayong binulagta. Kayo pala November 23 pa, nasa Oslo na. Itinago nyo ito. Bakit nyo itinatago ito? Para sa akin, kaya na sinabi ko na sa programang ito, ito'y katraidoran. This is treasonous na makipaglandian tayo o tayo'y sumama sa higaan, bedding with the enemies of the state. Yun. Tamang-tama po yan, Atty. Ang gaganda ng mga binita. Ang gaganda ng mga binitawan ni Sal Panelo. Bakit kaya hindi ko kinuha ang abogado ni Ka Eric? Dalawa sana kayong na-contempt. Atty. Sal. Ngayon naman po, sa ibang issue,
no-show kahapon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa preliminary investigation So ibang usapan na yan, yung preliminary investigation kay PRD. Kasi yun nga, papaliwanag lang naman nila dyan, mali yung pangalan. Pangalawa, prelims pa lang naman yan. So pwede namang abogado lang yung pupunta dyan. Counter affidavit lang naman kailangan. Ayun. So yun. Napakatapang nung binitawan na yun. At very informative. Not assuming that the President of the Philippines didn't or don't know it. Pero sinabi lang niya, pinoint out lang niya na Mr. President, kasi po bahalang nakakalimutan ninyo na yung mga buwisit na yan po yung kalaban ng pamilya niyo noon. Yan po yung nagpabagsak sa pamilya niyo noon. Kaya stop sleeping with your enemies. Oh, diba? Pakaganda niya. So mahusay. Yun ang interpretasyon ni Sal Panelo dyan sa statement. Napakatapang. Kasi sabi ko nga sa inyo doon mo rin malalaman na talagang wala pang lamat yung Uniteam. Baka magkalamat pa lang. Walang lamat kasi nga kaya pang makiusap ni Inday Sara sa maayos na paraan sa presidente. Kasi kung may lamat na yan, hindi na siya magsasalita. Basta na lang siya magsasabi na, mali yung ginawa ninyo, mali yan, karuwagan yan, katraidoran yan. Tapos, ganun. Pero sa dulo kasi sabi niya, nananawagan po kami, Apo Lakay, Apo Marcos. Sabi nga niya, parang sa mga Ilocano kasi, when a person calls you Apo, yun na yung pinakamataas na pwedeng irespeto sa'yo. Kasi sa amin ng Apo, Apong is Lolo. Oo, Lolo, Apo, meaning mataas yung respeto niya sa'yo. Apo Lakay, parang ganun ibig sabihin. Apo Lakay, ibig sabihin, parang lolong matanda, ganun. Hindi, basta pag tinawag ka na Apo Marcos, Apo Bongbong, ibig sabihin nire-respeto kita. Bilang isang Ilocano, pag tinawag mo ko na ganun, tas Bisaya ka, ibig sabihin naiintindihan mo yung kultura namin sa Ilocos. Na kapag tinawag mo kong Apo, ibig sabihin, parang naninikluhod ka na sa akin. Apo Lakay, baka naman pwede consider this. Consider mo naman itong aking posisyon patungkol dito sa peace talks. Sana wag tayong padalos-dalos. Ang mga traidor ang mga yan, wag po tayong pumayag. Hindi ba kung may lamat na yung kanilang samahan, di sana nagalit na yan, nagsalita na ng mga masasakit yan. Inday Sara yan pero dahil naniniwala pa siya sa kanilang relasyon, samahan at pagmamahalan, ay maayos niyang kinakausap yung presidente. Diba? And sana po ay talagang makinig ang ating presidente dahil ito po ay para sa bayan. Sabi nga nila, tigil na ang gera. So parang marami din po tayong gera sa droga. Itigil na rin natin yung gera sa droga? Makikipag-peace talks na rin tayo sa mga drug lord? So mayroon din tayong gera sa mga kriminal. So paano yun? Itigil na rin natin yung gera sa kriminal? Makikipag-peace talks na rin tayo sa mga kriminal? Meron din tayong gera laban sa mga mga rapist. So paano yun? Ayaw natin ng gera. So hindi na tayo makikipag-gera, peace talks na tayo with the rapists. Ganon din po yun, pare-parehas lang yun. Kung effective naman yung ating laban sa mga komunista, bakit di natin ituloy? Ituloy natin yan, mga bossing, ituloy. Ano pa bang mga natin dito, mga ibabalita natin dito ito.